Lolo, tumakbo ka. Ang sigaw ng aking apo na babae ay nagwasak sa kapayapaan ng aming family cruise. Ang kanyang mga mata, puno ng takot, ay nakikiusap sa akin na umalis sa marangyang liner na aming sinakyan ng magkasama. Nagdesisyon akong sumunod, at iyon ang nagligtas ng aking buhay. Hindi ninyo paniwalaan kung ano ang gustong gawin ng aking anak. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan ninyong mag-subscribe sa channel at ipaalam sa comments kung saan kayo nakikinig. Bahagya akong nanginginig ang mga kamay habang inaabot ko ang takure ng kape. Hindi dahil sa katandaan, huwag kayong mag-isip noon, kundi dahil sa isang bagay na hindi ko pa maipangalan noon. Tahimik ang kusina sa ginintong liwanag ng hapon. Lahat nasa tamang lugar. 43 taon akong nanirahan sa bahay na ito. At mahal ko pa rin ang mga tahimik na sandaling ito. Ang kape ay umuusbong sa pamilyar na ritmo nito, habang inaayos ko ang paborito kong mug sa granite counter. Ang simpleng kasiyahan ay naging mas mahalaga mula nang magretiro ako. Noon ay tumunog ang telepono. Pangalan ni Dario ang lumiwanag sa caller ID. Humigpit ang hawak ko sa ceramic handle bago pa ako sumagot. Hoy, tatay. Ang boses niya ay may partikular na tono. Iyong ginagamit niya mula pagkabata kapag may gustong mahal. Kamusta, anak? Pinanatili kong neutral ang boses ko. Bagaman ang tiyan ko ay tumatango na. Bakit ka tumawag? Iyon nga ang dahilan. Huminga ng malalim si Dario, at naiimagine ko siyang naglalakad sa magulong living room niya. Kailangan namin ng 400,000 pesos para sa cruise tickets. Nabuok na lahat. May deposit na. Kailangan ng travel agent ang natitira bago loans. Mas malakas kaysa kinakailangan kong ibinaba ang mug ng kape. May ilang patak ang natapon sa counter. Anak, 42 taon ka na. Maturod na lalaki na may trabaho at pamilya. Bayaran mo ang sarili mong bakasyon. Paano mo nasabi iyan? Tumaas ng isang oktaba ang boses niya. Iyong pamilyar na pagnangawa. Pamilya kami. Dapat celebration ito, ang iyong retirement, quality time together, at nag-alala ka sa pera. Lumakad ako papunta sa bintana ng living room. Nakatingin sa maingat kong inayos na damuhan. Si Aling Henderson sa katabing bahay ay nagpuputol ng kanyang mga rosas. Normal na tao na gumagawa ng normal na bagay habang ang anak ko ay humihingi ng libu-libong piso na parang barya lang. Babayaran ko ang tiket ni Lila, matatag kong sinabi. 0 taon pa lang siya. Hindi siya dapat magdusa dahil hindi marunong mag-budget ang magulang niya. Tatay, sige na. Ngayon, desperado na ang tunog niya, na lalong nagpa-worse. Family trip ito. 7 araw sa Caribbean. Kailan pa ulit tayo magsasama-sama ng ganito? Dario, tinulungan kita ng maraming beses na hindi ko na mabilang. Ang down payment ng bahay, ang kasal ninyo, ang repair ng kotse noong nakaraang taon. Kailan matatapos ito? Iba ito. Tungkol ito sa family memories. Tungkol sa hindi. Mas matalas kaysa inaasahan kong lumabas ang salita. Tungkol ito sa inaasahan mong pundohan ko ang lifestyle ninyo habang ginagastos ninyo ang perang wala kayo. I-transfer ko ang parte ni Lila diretso sa travel agent. Kayo ni Elena ang mag-asikaso ng sa inyo. Matagal ang katahimikan na naisip ko kung ibinaba niya na. Sige, sabi niya sa wakas. Malamig ang boses na parang taglamig. Pero huwag mo akong sisihin kapag nasira lahat ito. Huwag mo akong sisihin kapag tinanong ni Lila kung bakit hindi niya pinayagan si Lolo na sumama ang magulang niya sa family cruise. Tumunog ang dial tone sa tainga ko. Nanatili akong nakatayo na hawak ang patay na telepono. Nakatingin dito na parang maipapaliwanag nito kung paanong ang mapagbigay. Mapagmahal kong anak ay naging ganitong manipulative na estranghero. Ang sikat ng hapon ay dumadaloy pa rin sa bintana ng kusina. Pero may pangunahing bagay na nagbago. Hindi lang ito isa pang kahilingan ng tulong. Iba ito, mas desperado, mas demanding, at alam ko somehow na hindi niya ito basta iwan. Ang tunog ng mga pintong kotse na nagsasara ang nagpatingin sa akin mula sa dinner plate ko. Sa bintana ng dining room, nakita ko ang dented na minivan ni Dario sa driveway ko. Makina pa rin umaandar habang lumalamig. Bumagsak ang tiyan ko. Paparating sila para tapusin ang sinimulan ng tawag. Narinig ko ang susi ni Dario sa front door. Yung spare na ibinigay ko sa kanya taon na ang nakaraan ng ipanganak si Lila. Noong mas madali pa ang tiwala. Nag-click ang lock at pumasok sila ng walang kato. Walang courtesy, walang respeto sa boundaries. Puro entitled invasion ng private space ko. Frank, kailangan nating mag-usap. Si Elena ang nauna, bahagyang gusot ang makiyop. Nanginginig ang mga kamay ng sapat para mapansin. Umiyak siya, o gusto niyang isipin ko iyon. Sumunod si Dario sa likuran niya.
Pinupuno ng katawan niya ang doorway ko. Sa 42 taon, mayroon pa rin siyang malapad na balikat mula sa college football days niya. Bagaman lumaki ng husto ang tiyan niya. Hindi siya umupo. Sa halip, naglakad siya sa living room ko na parang sa kanya iyon. Kinuha ang family photos at ibinaba ng walang ingat. Maupo kayo. Itinuro ko ang mga upuan. Sinusubukang panatilihin ang ilang normal na hospitality. Kahit nilalabag nila ang bawat boundary ko. Umupo si Elena sa gilid ng leather armchair ko. Handa na tumalon anumang oras. Ang designer purse niya, marahil mas mahal kaysa car payment ng karaniwang tao. Hawak sa kandungan na parang shield. Frank, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Perpektong pumiyok ang boses niya. Nagsasama-sama ang luha sa asul niyang mga mata. Hindi kami humihingi ng pera para sa bakasyon. Nalulunod kami. Tumigil sa paglakad si Dario diretso sa harap ng couch ko. Nakataas sa akin habang nakaupo ako. Malinaw at intentional ang power dynamic. May utang kaming 2,500,000 pesos. Patuloy ni Elena, pinupunasan ang mga mata ng tissue na biglang lumabas. Credit cards, loans, second mortgage. Noong nakarang taon binawasan ng kumpanya ni Dario ang commission at naipon lang. 2,500,000. Parang pisikal na suntok sa akin ang numero. Paano ninyo pinahintulutan na umabot diyan? Tanong ko, bagaman alam na ng bahagi ko. Ang mamahaling restaurant, designer clothes, luxury SUV na ipinagpalit nila noong nakaraang buwan. Hindi mahalaga kung paano, putok ni Dario, matalas ang boses. Ang mahalaga ay ayusin ito. Makokonsolidate natin lahat sa personal loan. Pero kailangan ng collateral. Lagda mo sa application. Kasya ang 400,000 para sa cruise sa planong ito. Paano eksakto? Humigpit ang panga ni Dario. Kasi kailangan namin ang trip na ito, tatay, bilang pamilya, para ipakita kay Lila na okay lang lahat, na hindi kami nabubuwag. Madalas niyang tinatanong kung bakit umiyak si Mommy. Perpektong timed ang higbi ni Elena. Bukod pa, dagdag ni Dario, bumaba ang boses, mas threatening. Kung hindi kami makakapunta, baka dapat manatili na lang din si Lila sa bahay. Ayaw naming magkasala siya sa bakasyon, habang nawawala ang bahay ng magulang niya. Sobrang blatant ang manipulation. Sobrang cruel na sandali akong hindi nakapagsalita. Ginagamit ang apo ko bilang sandata laban sa akin. Huwag mo siyang gagamitin. Tahimik kong sinabi. Bilang leverage ang batang iyan. Pero nanalo na si Dario. At alam nating lahat iyon. Hindi ko matiis na magdusa si Lila dahil sa pagkakamali ng magulang niya. Hindi ko matiis na makaligtaan niya ang purong saya. Lumakad ako sa kabilang kwarto papunta sa desk ko. Bawat hakbang parang pagsuko. Nasa top drawer ang checkbook ko kung saan lagi. Bahagyang nanginginig ang kamay ko habang sinusulat ang halaga. 400,000 pesos. Ito na ang huling beses talaga. Sabi ko habang pinupunit ang tsek. Naiintindihan ninyo ba? Huling beses na ako ang magliligtas sa inyo. Kinuha ni Dario ang tsek bago ko pa natapos magsalita. Halos hindi tiningnan ang halaga bago tiniklop sa wallet niya. Salamat, tatay. Talaga. Ibig sabihin nito lahat. Pero naglalakad na siya papunta sa pintuan. Si Elena malapit sa likuran niya. Walang pasasalamat, walang tunay na ginhawa. Puro kasiyahan sa pagkuha ng hiniling nila. Sarado ang front door sa likuran nila ng malambot na click. Nag-iisa akong nakatayo sa living room ko. Nakatingin sa walang laman na checkbook sa mga kamay ko. Parang nilabag ang bahay. Nadumhan ng desperasyon nila at sarili kong kahinaan. Sa labas, umandar ang minivan ni Dario at umalis. 400,000 pesos para sa 7 araw sa dagat kasama ang mga taong tingin sa akin ay ATM lang na may pulse. Bawat hakbang papaitaas sa hagdan ay mas mabigat kaysa dati. Hindi dahil sa pisikal na pagod. Bagaman ramdam ng mga binti ko ang bigat ng 68 taon ngayong gabi. Ang emosyonal na toll ng mga konfrontasyon ng araw ay nanirahan sa buto ko na parang lamig ng taglamig. Hinila ko ang lumang leather suitcase ko mula sa closet ng kwarto. Yung ginamit namin ni Margarita sa honeymoon namin sa Italy, 45 taon na ang nakaraan. Perpekto pa rin ang brass clasps, bagaman nagpapakita na ng edad ang leather sa malambot na creases at gasgas na sulo. Lagi akong methodical sa pag-empek. Mga shirt na natiklop ng tama, pantalon na nakasabit para walang kulubot, toiletries na inayos ayon sa laki. Ngayong gabi bagaman, automatiko ang galaw ng mga kamay ko, habang naglalakbay ang isip ko sa mas madilim na landas. Kailan naging ganitong entitled si Dario? Kailan nagbago ang tulong ko mula mapagbigay na assistance tungo sa inaasahang tributo? Binuksan ko ang drawer ng dresser para kumuha ng medyas at aksidenteng nahila ang file folder sa ilalim. Iyong pinag-ingatan ko ng mahalagang financial documents.
bank statements at resibo na nakakalat sa kama ko na parang ebidensya ng krimen. Ang resibo ng down payment ng bahay ang nakatingin sa akin. 1,000,000 pesos 5 taon na ang nakaraan nang sinabi ni Dario na natagpuan niya ang perfect starter home para sa pamilya niya. Kailangan lang ng tulong sa down payment, tatay. Kami na ang bahala sa monthly payments. Sa ilalim noon, ang gastos sa kasal. 1,500,000 pesos para sa tinawag ni Elena na modest ceremony sa country club. Dagdag pang 750,000 pesos para sa honeymoon nila sa France. Gusto naming simulan ng tama ang married life namin. Paliwanag ni Dario. Walang stress, walang utang na nakasabit. Mga bill sa car repair, 400,000 pesos. Nang masira ang transmission ni Dario, 3 taon na ang nakaraan. Hindi ako makakapagtrabaho ng walang kotse, tatay. Babayaran kita agad pagdating ng insurance check. Hindi dumating ang insurance check. Nakaupo ako sa gilid ng kama ko. Napaligiran ng paper trail ng sarili kong kahangalan. 27 taon ng emergencies at just this one's requests. Bawat isa ay makatwiran noon. Bawat isa ay may pangako ng bayad na hindi natupad. Ang kalkulator ko ay nasa nightstand. Lumang ugali mula sa business days ko. Laging ay double-check ang numbers. Pinindot ko ang mga numero nang may lumalaking disbelief. 1,000,000, 1,500,000, 750,000, 400,000. Mas maliit na halaga sa mga taon. Car insurance, medical bills, Christmas gifts na naging Christmas loans. Umakyat ang total ng lampas sa 14 na milyon. Halos 15 milyon sa buong adult life ni Dario. Nakatingin sa akin ang numero mula sa green display ng kalkulator. Bawat digit ay palala ng sarili kong kahinaan. 40 taon akong nagtrabaho para buuin ang nest egg na yon na nag-save at nag-invest at naglano para sa retirement. Para lang panoorin ang anak ko na ginagamot ito na parang personal niyang alkansya. Isang larawan ni Lila ang nahulog mula sa folder. Noong nakaang Pasko, maliwanag ang ngiti niya na may puwang sa ngipin habang binubuksan ang mga regalo. Niyakap niya ako ng mahigpit noon, bumulong, "Mahal kita, Lolo," sa tainga ko, habang si Dario at Elena ay nag-away kung sino ang maghuhugas ng plato. Deserve ng batang iyan ng mas mabuti kaysa magulang na gumagamit sa kanya bilang emotional leverage. Deserve niya ang lolong sapat ang lakas para protektahan siya sa dysfunction nila. Kahit na protektahan siya mula sa kanila. Tinipon ko ang mga dokumento at ibinalik sa folder. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-empake ng may bagong layunin. 7 araw sa dagat ang naghihintay. 7 araw kasama ang apo ko. Panoorin siyang matuklasan ang kagandahan ng ocean sunsets at tropical islands. Ano man ang mangyari sa cruise na iyon, determinado akong bigyan sila ng memories na worth treasuring. Iyong uri ng memories na deserve ng bawat bata. Libre sa bigat ng adult problems at parental failures. Ang alarm clock sa nightstand ko ay nagliliwanag. 7:47 iyang maagang alis bukas, kaya maagang tulog ngayong gabi. Itinakda ko ang alarm sa 6 am. At pinatay ang bedside lamp. Bukas, sa kabila ng lahat, dadalhin ang saya ng pagkakita sa excitement ni Lila habang sumasakay tayo sa magnificent ship na iyon. Nang umupo ako sa masikip na middle seat ng kotse ni Dario, kinabukasan, para pumunta sa port. Parang kulungan iyon. Pero ang presensya ni Lila sa tabi ko ang nagpatitiis. Naghihintay siya sa porch nang huminto ang damaged minivan ni Dario sa driveway ko. Hawak ang worn paperback copy ng The Secret Garden at halos nanginginig sa excitement. "Lolo, tingnan mo kung ano ang dinala ko para basahin sa barko." Itinaas niya ang libro. Malambot na ang mga pahina sa walang bilang na pagbasa. Paborito ko si Francis Hodgson Burnett. May library kaya sa board. Sigurado ako, sweetheart. Tinulungan ko siyang ayusin ang seatbelt sa maliit niyang katawan. Maingat na hindi tumingin sa mga mata ni Dario sa rearview mirror. Ang tensyon mula sa konfrontasyon kagabi ay nag-spark pa rin sa pagitan namin. Parang kuryente bago ang bagyo. Umikot si Elena sa passenger seat. Inaayos ang mirror para panoorin ang interaction namin. Ang manicured fingernails niya ay tumatapik sa armrest sa nakakainis na ritmo. Bawat ilang segundo, nahuhuli niya ang mata ko sa reflection at nag-offer ng malamig na ngiti na hindi umabot sa maingat niyang makiw. "Tingnan mo, Lolo." Idinikit ni Lila ang mukha sa bintana habang sumasama tayo sa highway. Lumalaki ang mga building. Parang nagdadrive tayo sa gubat na gawa sa salamin at bakal. Nakakahawa ang kanyang wonder. Sa kabila ng lahat, napangiti ako ng tunay sa unang beses mula ng tawag ni Dario kahapon. Nakakakita ng magik ang mga bata kung saan konkrete
at commerce lang ang nakikita ng matatanda. Iyan ang Maynila, Princess. Tingnan mo yung matangkad na building na may pointed top. Iyan ang Insular Life Building. Ginawa iyan noong bata pa ang lolo ng lolo mo. Lolo mo. Lumaki ang mga mata ni Lila. Ibig sabihin great-great-grandfather ko. Buhay pa ba siya noong panahon ng dinosaurs? Hindi naman ganoon katanda. Napatawa ako. Ginulo ang madilim niyang buhok. Pero nakakita siya ng unang mga sasakyan sa putikan na kalsada. Lumaki ang traffic habang papalapit sa port. Puti ang knuckles ni Dario sa steering wheel. Twitching ang muscle sa panga tuwing may sumisingit sa amin. Ang bigat ng 400,000 pesos check kahapon ay nakakaapak sa amin ng iba. Burden sa akin, resentment sa kanya, calculation sa kanya. Maraming bagay ang binibili ng pera. Biglang sinabi ni Elena. Matamis ang boses pero may talim sa ilalim. Pero hindi nito mabibili ang tunay na pagmamahal. Di ba, Frank? Perpektong tumama ang comment. Gusto niyang malaman ko na nakikita niya ang relasyon ko kay Lila. Gusto niyang magtanim ng daub tungkol sa pag-ibig ng apo ko. Mahal ko si Lolo kahit na malinaw at galit ang boses ni Lila. Siya ang pinakamabuting lolo sa buong mundo. At wala iyan sa pera. Lumaki ang dibdib ko sa matinding protectiveness. Hindi dapat ipagdanggol ng inosenteng batang ito ang relasyon namin laban sa selos ng sarili niyang ina. Tama iyan, sweetheart. Ikaw ang pinakamahalagang treasure ko. Mas mahal pa sa lahat ng ginto sa mundo. Lalong humigpit ang hawak ni Dario sa manibela. Sa mirror, nakita ko ang pagdidilim ng ekspresyon niya nang ma-realize na hindi mabibili o mamanipulete ang loyalty ng anak niya. Simple lang iyon, puro at unconditional. Nagsimulang umamoy ng dagat ang harbor sa ventilation system ng van. Umikot-ikot ang mga sigol sa itaas, sumisigaw ng maingay na awit. Tumalon-talon si Lila sa upuan niya nang makita ang malalaking cargo cranes. Sinundan ng unang sulyap sa smokestacks ng cruise ship na tumataas na parang puting tor laban sa Morning SKY. Iyan ba ang barko natin, Lolo? Iyan ba ang dagat reyna? Hindi pa, Princess, pero malapit na tayo. Puti pa rin ang knuckles ni Dario sa itim na manibela. Habang sa tabi ko ang apo ko, ay patuloy na nagsitsismis tungkol sa papalapit na maritime wonderland. Ang kontrast sa pagitan ng puro niyang saya, at halos hindi niya mapigilan na galit ay nagpahirap sa dibdib ko. Ang ginhawa ng paglabas sa suffocating minivan na iyon, ay parang lumabas mula sa kuweba, papunta sa sikat ng araw. Na-stretch ang mga binti ko pagkatapos ng 70 minuto ng tensyon at masikip na posisyon. Sa paligid namin, ang cruise terminal ay puno ng excited families na may dalang maleta at nagtuturo ng kamera sa lahat. Pero walang makakapaghanda sa akin sa unang sulyap sa dagat reyna sa floor-to-ceiling windows ng terminal. Diyos ko po, bumulong ako, hiniram ang paboritong ekspresyon ng tatay ko. Tumataas ang barko ng 15 palapag sa harbor. Puting hull na kumikinang na parang bagong nieve laban sa asul na kalangitan ng Abril. Eleganteng balkonis ang nakakalat sa haba nito na parang alahas sa damit ng Grand Dame. Sa itaas, maraming swimming pools na kumikinang sa morning sun, habang maliit na figure ang gumagalaw sa decks. Lolo, hindi ito barko. Ito ay lumulutang na palasyo. Hinawakan ni Lila ang kamay ko. Nakalimutan ang paperback sa kabilang hawak. Ilan kaya ang kasya sa ganitong kalaki? 3,000 passengers ayon sa brochure. Pinisil ko ang maliit niyang daliri. Plus 1,500 crew members para alagaan lahat. Apalapit si Dario at Elena na may dalang maleta namin. Halo ang awi sa ekspresyon nila sa mas mahirap tukuyin. Patuloy na nagkakalculate ang mga mata ni Dario ng costs. Ang marble lobby na nakikita sa windows. Ang uniformed staff na bumati sa passengers. Ang obvious luxury ng bawat detalye. Pansamantalang naghiwalay ang security checkpoint sa amin sa iba't ibang linya. Pinanonood ko si Lila na tumalon-talon ng walang pasensya, habang chine-check ng guard ang maliit niyang backpack. Puro ang excitement niya na nagpaiyak sa puso ko. Kailan ko huling naramdaman ang ganitong uncomplicated joy sa anumang bagay? Maligayang pagdating sa dagat reyna. Boses ni Captain Santos ang umalingaw-ngaw sa terminal speakers. Naghahanda kami para sa Magnificent 7-day journey sa Caribbean. Lahat ng passengers ay dapat nakasakay na bago 11 oras 30 minuto para sa noon departure namin. Ang gangway ay nakalahad sa harap namin na parang tulay sa pagitan ng mga mundo. Sa isang side, ang pamilyar na chaos ng Manila Harbor. Busina ng kotse, amoy diesel, konkreto. Sa kabilang side, lumulutang na sanctuary ng luxury at leisure. Tumunog ang sapatos namin sa metal walkway habang tumatawid sa tubig ng harbor. Mahigpit na hinawakan ni Lila ang kamay ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa overwhelming excitement. Ang ocean breeze ay nagdadala ng alat at posibilidad. G. Cruz.
Malutong na steward sa brilliant white uniform ang bumati sa amin sa entrance. Ang name tag ay nagbabasa, Roberto G. Cruz, Party of 4. Tama iyan. Wonderful, G. Cruz. May ocean view suite kayo sa deck 8, starboard side. G. Dario Cruz, ang interior stateroom ninyo ay sa deck 5. Ibinigay niya sa amin ang iba't ibang kulay ng K-cards. Malinaw na marked ang elevator banks. Gusto ninyo ba ng tulong sa paghahanap ng accommodations? Subtle pero unmistakable ang class distinction. Suite ko laban sa interior cabin ni Dario. Premium accommodations na ipinilit kong bayaran laban sa standard rate. Iyon lang ang kaya ng budget ni Dario. Kahit may tulong ko, kaya naming mag-isa, matigas na sinabi ni Dario. Tinatago ang plain white K-card habang hawak ko ang gold edge. Pansamantalang naghiwalay ang elevator ride sa amin. Iba't ibang floors, iba't ibang mundo sa loob ng lumulutang na lungsod na ito. Nang makarating kami ni Lila sa deck 8, napasinghap siya sa maluwag na corridors, artwork, subtle luxury ng lahat mula sa carpet hanggang ceiling fixtures. Binuksan ng suite door ko ang sitting area na may floor-to-ceiling windows na nakaharap sa harbor. Pero ang tunay na treasure ay ang private balcony. Lolo, halika tingnan mo ito. Natuklasan ni Lila ang sliding door at lumabas. Kita ang buong harbor mula rito. Tingnan mo, naroon ang Rizal Monument na kumakaway sa atin. Sumali ako sa kanya sa makipot na balcony. Hinigop ang alat na hangin at pinanonood ang harbor traffic na gumagalaw na parang choreographed dance. Mga tugbot ang gumagabay sa cargo vessels, habang maliit na bangka ang dumadaan sa pagitan ng mga higante. Sa malayo, itinaas ni Rizal ang kamay sa mga ulap na parang pininturahan laban sa asul na langit. Sa unang beses mula ng tawag ni Dario kahapon ng hapon, tunay akong nakaramdam ng kapayapaan. Dito, napaligiran ng karagatan at posibilidad, mas magaan ang bigat ng family drama. Tumunog ang horn ng barko ng mahaba. Malalim na nota na nag-vibrate sa deck sa ilalim ng paa namin. Tumunog uli ang horn habang nakatayo ako sa private balcony ko. Pinapanood ang skyline ng Maynila na unti-unting lumiit sa likuran namin. Lumipas ang Rizal Monument nang malapit na makita ko ang individual na detalye sa tanso nitong ibabaw. Mga turista na maliit na parang langgam na nagtitipon sa bese niya. Ito ang kapayapaan. Halos nakalimutan ko na. Ang main dining room sa launch ay puno ng excited chatter ng 3,000 passengers na nagsisimula ng adventure. Mga pamilya ang nakaupo sa mga mesa sa paligid namin. Mga lolo't lola kasama ang apo. Mga magulang na naghahabol sa toddlers. Matatandang mag-asawa na tahimik na nag-uusap sa ibabaw ng white wine. Normal na tao na nag-enjoy ng normal na bakasyon nang walang undercurrent ng financial manipulation na nagpapahamak sa bawat interaction ko sa anak ko. G. Cruz, gusto ninyo ba ng signature welcome cocktail namin? Lumapit ang waiter sa tabi ng mesa ko na may tray ng makulay na drinks na may maliit na payong. Complimentary ito sa sweet package ninyo. Salamat, pero nasyahan na ako sa views. Itinuro ko ang floor-to-ceiling windows kung saan lumilipas ang coastline ng Luzon na parang painted backdrop. Marahil mamaya, natuklasan ni Lila ang kids club pagkatapos ng lunch, wonderland ng video games, arts and craft stations, at supervised activities na halos nagpaiwan siya sa saya. Pinanonood ko sa observation window habang ipinakikilala niya ang sarili sa ibang bata nang may fearless confidence na taglay lang ng 10 taong gulang. Pwede ba tayong mag-swimming pagkatapos panoorin ang Magician Show? Tanong niya nang hanapin niya ako na nagbabasa sa ship's library mamayang hapon. May 3 pools sila, lolo. May isa na may water slide na hugis ahas sa dagat. Siyempre, princess, buong linggong ito ay para pasayahin ka. At sa unang beses sa mga buwan, talagang nasyahan ako sa libro. Ang leather chairs ng library ay nakaharap sa panoramic ocean views. At ang malambot na galaw ng barko ay lumilikha ng hypnotic RYTM na nagpaparamdam sa pagbasa na parang meditation. Walang tawag na humihingi ng pera. Walang guilt trip tungkol sa family obligations. Puro walang hanggang horizon at well-crafted mystery novel. Ang pool deck sa late afternoon ay revelation. Si Lila ay nag-splash sa shalaw and habang ako ang nagbabantay mula sa cushion deck chair. Namamangha sa engineering na kailangan para gawin ang lumulutang na resort na ito. Maraming levels ng pools, hot tubs, at lounging areas ang nakalahad sa lapad ng barko, habang gumagalaw tayo sa Atlantic swells sa 23 knots. Sir, available ang afternoon tea service sa SKY deck. Imporma sa akin ng crew member habang nagpa-practice si Lila ng backstroke. Fresh scones, finger sandwiches, at ocean views na hindi ninyo paniwalaan. Ang civilized luxury ng afternoon tea ay parang pagbalik sa mas malambot na panahon.
delikadong china cups, silver service, at watercress sandwiches na hinati sa perfect triangles, habang walang hanggan ang karagatan sa lahat ng direksyon. Hindi ko namalayan kung gaano karaming stress ang dala ko, hanggang nagsimula itong umalis sa balikat ko, na parang morning fog. Lolo, alam mo ba kung ano ang natutunan ko ngayon? Sumabog si Lila sa tea service area. Basa pa mula sa pool at glowing sa excitement. May rock climbing wall na umabot ng 6 na palapag. At ngayong gabi may Broadway show sa theater. At bukas pwede tayong mag-snorkeling sa Palawan. Nakakahawa ang enthusiasm niya. Sa kabila ng lahat, manipulation ni Dario, selos ni Elena, financial pressure na parang walang hanggan. Perfect ang moment na ito. Saya ng apo ko, peaceful RYTM ng barko. Pangako ng linggo na puro sa paglikha ng masayang memories. Habang papalapit ang gabi, tinulungan ko si Lila na pumili ng damit para sa dinner. Habang naghahanda ang magulang niya sa sarili nilang cabin sa ibaba. Resort casual ang required sa formal dining room. Na nagbigay excuse kay Lila na isuot ang sundress na binili ng lola niya noong nakaraang tag-init. Mukha ba akong fancy para sa tunay na ship's dining room, lolo? Mukha kang princess, sweetheart. Ang pinakamagandang princess sa 7 dagat. Pagkatapos ihiga si Lila sa bunk bed niya sa cabin ng magulang niya at mag-good night kay Dario at Elena na may strained politenes. Naglakad ako pabalik sa suite ko. Tunay na nagpapasalamat. Bukas magigising tayo sa crystal blue waters ng Palawan. Unang beses mag-snorkel ni Lila. Makakakita ng tropical fish. Makakapulot ng shells sa pink sand beaches. Ang linggo ay nakalahad na parang regalo. 7 araw ng puro saya kasama ang apo ko bago bumalik sa complicated realities ng pamilya at finances. Pininturahan ng sunset ang Atlantic sa kulay koral at ginto habang lumalalim ako sa deck chair ko. Sa wakas pinahihintulutan ang sarili kong mag-relax ng tunay. Nakabukas ang mystery novel sa kandungan ko, habang malambot na ocean swells ang nagpapagalaw sa malaking barko na parang duyan. Iba pang passengers ang nagdaan. Nagtuturo ng kamera sa horizon kung saan hinahawakan ng araw ang tubig. Ito ang kapayapaan. Ito ang pinagtrabahuhan ko ng 40 taon para makuha. Noon narinig ko ang mabilis na hakbang. Lolo. Pumiyok ang boses ni Lila sa panik habang sumabog siya sa upper deck. Flushed ang mukha at may luha. Natisod siya sa pagitan ng deck chairs. Frantically scanning ang crowd hanggang nakita niya ako. Nahulog ang libro ko sa deck habang tumayo ako. Agad na alarm sa takot niya. Sa 10 taon, hindi ko pa nakitang ganito katakot. Ang apo ko, Princess, ano ang mali? Niyakap ko siya. Ramdam ang nanginginig niyang maliit na katawan sa dibdib ko. Ano ang nangyari? Tumingin siya sa likuran niya papunta sa interior ng barko. Pagkatapos bumulong ng urgent sa tainga ko. Kailangan nating umalis dito ngayon din, lolo. Sasaktan kanila ngayong gabi. Naglamig ang dugo ko. Sino ang sasaktan ako? Lila, kailangan mong sabihin eksakto kung ano ang narinig mo. Si mommy at daddy. Halos hindi naririnig ang boses niya. Nakasubsob sa balikat ko. Bumalik ako para kunin ang libro ko sa kwarto nila at narinig ko silang nag-uusap sa bathroom door. Sabi nila maglalagay sila ng isang bagay sa inumin mo sa dinner. Isang bagay na magpapatulog sa iyo. At hindi niya natapos ang sentence. Pero tumama sa akin ang ibig sabihin na parang pisikal na suntok. Sigurado ka ba talaga sa narinig mo? Nanatili ang kalmado ng boses ko, kahit thrilling ang isip ko sa impossibility. Ang sarili kong anak na nagpaplano na patayin ako. Sabi nila magiging drowsy ka at dadalhin ka nila sa deck para sa fresh air. Pero talagang itutulak ka nila sa railing kapag walang nakatingin. Nagmadali ang mga salita mula sa kanya sa takot na bulong. Sabi nila mukhang aksidente lang. Matandang lalaki na nawalan ng balance. Parang umikot ang deck sa ilalim ng paa ko. Bagaman steady ang barko. Si Dario at Elena, anak ko at asawa niya, nagpaplano ng pagkamatay ko ng may casual efficiency na parang grocery list. Binanggit nila ang teaming, patuloy ni Lila. Takot pa rin na nakatingin sa paligid. Tungkol sa dinner seating at paano nagpapalit ang deck patrol ng shift sa 30 minuto. Nakakalamig ang level ng detalye. Hindi ito impulsive decision mula sa desperasyon. Nag-research sila, naglano, nagkalkulete ng pinakamabuting paraan para patayin ako at manahin ang pera ko. Pakinggan mo akong mabuti, princess. Hinawakan ko ang balikat niya. Diretso ang tingin sa takot niyang mga mata. Tama ang ginawa mong pagsabi sa akin, sobrang brave mo, at ngayon hawakan natin ito ng magkasama. Pero paano kung makita nila tayong nag-uusap? Paano kung alam nila na narinig ko? Hindi nila malalaman. Matalino tayong magiging. Nagrarasing na ang isip ko sa possibilities. Una, pupunta ka sa kids club para sa movie night.
Manatili ka roon hanggang kunin kita. Huwag babalik sa cabin nila mag-isa. Ikaw naman, Lolo. Paano kung subukan ka pa rin nilang painumin? Hayaan mo akong mag-alala noon. Nagawa ko ang inaasahan kong reassuring smile. Bagaman sa loob parang nahuhulog ako sa walang laman na space. Minsan ang pinakamabuting paraan para mahuli ang isang tao sa trap ay hayaan silang isipin na gumagana ito. Nagsimulang tumunog ang dinner bells sa iba't ibang decks. Tinatawag ang passengers sa evening service. Sa dining room window sa ibaba, nakikita ko ang white uniformed waiters na nagsisindi ng candles sa mga mesa na may gleaming crystal at silver. Mahigpit na niyakap ako ni Lila. Pangako huwag kang iinom ng anumang ibibigay nila sa iyo. Pangako mag-iingat ka. Pangako ko, sweetheart. Ngayon pumunta ka sa kids club at subukang mag-enjoy. Matatapos ito agad. Habang nagmamadali siyang umalis papunta sa activity center ng barko, nanatili akong nakatayo sa deck railing. Pinapanood ang dining rooms na napupuno ng mga pamilya na nag-enjoy ng bakasyon. Sa ibaba, naghahanda si Dario at Elena na sumali sa akin para sa hinintay nilang huling hapunan ko. Mahigpit ang hawak ng mga kamay ko sa railing habang naninirahan sa akin ang buong bigat ng betrayal. Ang anak na pinalaki ko, tinulungan, at minahal ng walang kondisyon, nagdesisyon na mas mahalaga ako kapag patay na. Pero nagkamali sila ng isang crucial mistake. Hindi nila pinansin ang tapang ng 1-0 taong gulang at determinasyon ng lolong protektahan siya. 90 minuto ang lumipas mula sa babala ni Lila, at nakaupo akong mag-isa sa corner table sa elegant bar ng barko. Nagkukunwaring nag-aral ng dinner menu, habang sinusubaybayan ng mga mata ko ang bawat galaw sa paligid ko. Ang Ocean View Lounge ay puno ng pre-dinner cocktails at civilized conversation. Crystal glasses na nakakakuha ng soft amber lighting. Strategically akong nagposisyon back to the wall. Malinaw na view ng lahat ng entrances. Malapit sa bar para marinig ang orders, pero malayo para hindi mukhang paranoid. Ang phone ko ay nasa tabi ng menu. Voice recorder appy ready. Bagaman dark ang screen. Frank. Malakas na tumunog ang boses ni Dario sa lounge ng may false heartiness. Nariyan ka pala, tatay. Hinahanap ka namin kahit saan. Lumapit sila ng may practiced smiles. Si Dario sa best vacation shirt niya. Si Elena sa flowing sundress na marahil mas mahal kaysa monthly rent ng karaniwan. Pero nakikita ko na ang calculation sa likod ng mga mata nila ngayon. Ang predatory assessment na bulag ako sa loob ng maraming taon. Pwede bang sumali? Umupo si Elena sa upuan sa harap ko nang hindi naghihintay ng sagot. Naisip namin maganda mag-inuman muna bago dinner. Parang proper family vacation. Siyempre, nagsignal si Dario sa bartender ng may authoritative wave. 3 martinis, please. Grey Goose, extra dry, gaya ng palaging order ni tatay. Tumango ang bartender at nagsimulang maghanda ng drinks. Pero may isang bagay sa tono ni Dario na nagpangilabot sa balat ko. Sobrang specific, sobrang insistent. Hindi ako naging particular sa vodka brands, at alam yon ni Dario. Sa totoo lang, sabi ko ng kasual, isinara ang menu. Medyo nahihilo ako sa galaw ng barko ngayon. Iwasan ko muna ang alkohol at ginger ale na lang. Halos 1 segundo lang nag-falter ang ngiti ni Dario. Sige na, tatay. 1 martini lang hindi makakasama. Nagse-celebrate tayo ng family time natin. Ang huling family time na maaari natin. Dagdag ni Elena nang may inaakala niyang meaningful sentiment. Sino ang nakakaalam kung kailan ulit tayo magsasama-sama ng ganito? Madilim na amusing sana ang irony ng mga salita niya, kung hindi nakakatakot ang sitwasyon. Tama siya. Maaring nga ito ang huling beses namin magkasama. Pero hindi sa dahilan na pinangangalandakan niya. Salamat. Pero nagkakaproblema ang tiyan ko mula lunch. Ipinakita ko ang midsection ko nang may paumanhin. Hindi na gaya ng dati ang sea legs ko sa edad ko. Kayo na ang mag-enjoy. Halos hindi mapansin na humigpit ang panga ni Dario. Tatay, 1 inuman lang para sa family harmony. Unmistakable na ang pressure sa boses niya ngayon. Kailangan niya akong uminom ng martini na iyon. Kailangan niya iyon ng desperado, na patuloy na nagpupumilit sa kabila ng malinaw kong pagtanggi. Ang realization na sinusubukan akong patayin ng anak ko ay tumama sa akin ng bago. Bagaman pinanatili kong neutral ang ekspresyon. Paano kung ganito na lang? Tumayo ako, kinuha ang wallet ko. Dinner on me ngayong gabi. Kayong dalawa mag-order ng gusto ninyo. Mag-celebrate ng tama. Maglalakad ako para mawala ang hilo na ito at sasalubong sa inyo sa dining room. Bago pa sila makapagprotesta, iniwan ko ang sapat na cash sa mesa para sa drinks nila at naglakad papunta sa lounge exit. Sa likuran ko, narinig ko ang frustrated sigh ni Dario at sharp whisper ni Elena. Mahirap siya.
Ginawa kong parang papunta ako sa elevators. Pero sa halip ay lumiko sa koridor papunta sa guest cabin areas. Ang interior stateroom nila ay sa deck 5. At madali sa layout ng barko na magposisyon malapit sa pintuan nila nang hindi obvious. Sa manipis na walls, malinaw na naririnig ang boses nila nang bumalik sila sa cabin 20 minuto pagkatapos. May hinala siya, sabi ni Elena, matalas sa frustration ang boses. Nakita mo ba kung paano niya tinanggihan ang inumin? Hindi pa siya nagtangi ng alkohol noon. Baka talaga siya nahihilo sa barko. Huwag maging naive, Dario. Naglayag na ang tatay mo noon. Hindi siya nahihilo sa dagat. May tunog na parang baso na ibinaba ng malakas. Kailangan nating maging mas direct. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayong gabi, sa usual deck walk niya, alam mo, palagi siyang naglalakad ng 10 oras para tingnan ang mga bituin. Nagpapalit ang patrol shift sa 9 oras 30 minuto, gaya ng planado natin. 15 minuto na minimal security coverage. Nanginginig bahagya ang mga kamay ko habang ina-activate ang voice recorder ng phone ko. Inilapit sa wall. Itulak siya pababa. Halos hindi naririnig ang boses ni Dario. Iyan lang ang paraan ngayon. Gawin nating parang nadulas siya sa basang deck. Tragic accident. Matandang lalaki na nawalan ng balance. Babayaran ng insurance at manahin natin lahat sa loob ng 6 na buwan. Narinig ko na ang sapat. Higit pa sa sapat. Pabalik sa suite ko. Pinatugtog ko ang recording ng 3 beses. Bawat playback mas nakakatakot ang reality. Boses ng anak ko na nagdidiskusyon ng pagbatay sa akin ng may tono na parang grocery shopping trip. Ang life jacket sa closet ko ang nakakuha ng mata ko habang nagpapes ako sa maliit na sitting area. Akala nila hinahabol nila ang walang laban na matanda. Hindi nila alam na ang matanda na ngayon ang humahabol sa kanila. Ginabayan ng harbor pilot boat kami sa coral reefs na nakapalibot sa Palawan. Habang nakatayo ako sa rail ng barko, pinapanood ang pink sand beaches at pastel houses ng Palawan na lumalaki. Nakatago ang escape bag ko sa likod ng life preserver rack, puno ng essentials at recorded evidence ng murder plot ng anak ko. 14 na oras ang lumipas mula nang malaman ko ang totoo. 14 na oras ng sleepless planning, pasing sa suite ko, habang si Dario at Elena marahil natutulog ng mahimbing sa cabin nila sa ibaba, confident na hindi awar ang victim nila. Mechanically bumaba ang gangway habang sinisecure ng dock workers ang malaking barko sa concrete peelings. Nagsimulang lumabas ang passengers papunta sa exits. Excited na nagsitsismis tungkol sa pamimili sa Palawan at swimming sa crystal blue coves. Pwede akong kasama nila. Lumakad na baba sa barkong ito. Sumakay ng flight pabalik sa Maynila. At mag-file ng police report mula sa safety ng sarili kong bahay. Ipapaliwanag ni Dario at Elena sa authorities kung bakit nila pinlano ang pagpatay sa akin. Humigpit ang kamay ko sa strap ng bag. Lolo. Tumunog ang boses ni Lila sa buong deck habang tumakbo siya papunta sa akin. Nakadamit na para sa shore excursion sa bright yellow sundress at sandals niya. Hindi ba maganda? Tingnan mo ang tubig. Parang lumalanggoy sa liquid jewels. Pinatigil ako ng excitement niya. Sa likuran niya, nakikita ko ang ibang anak ng passengers na tumatalon sa anticipation. Mga pamilya na naghahanda para sa araw ng snorkeling at beach exploration. Normal na pamilya, healthy na pamilya kung saan hindi tumatakbo ang mga lolo mula sa morderos na anak. Princess, kailangan kong asikasuhin ang ilang business matters sa shore. Mapait ang lasa ng kasinungalingan. Boring grown-up stuff. Sumama ka sa magulang mo at mag-enjoy. Agad bumagsak ang mukha niya. Pero nangako ka na mag-snorkeling tayo magkasama. Sabi mo ituturo mo sa akin kung paano maghanap ng conch shells. Alam ko, sweetheart, pero minsan adult responsibilities. Hindi. Sumabog ang salita mula sa kanya nang may surprising force. Lolo, please huwag mo akong iwan mag-isa sa kanila. Please huwag kang umalis. May isang bagay sa tono niya na nagpatingin sa kanya ng mas maingat. Takot. Iyong parehong takot na nakita ko kahapon nang binigyan niya ako ng babala tungkol sa lason. Sasaktan kanila kung wala ako para pigilan sila. Bulong niya, hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. At kung umalis ka, sino ang magpoprotekta sa akin? Parang pisikal na suntok sa akin ang tanong. Sa desperasyon kong iligtas ang sarili ko, nakalimutan ko ang pinakamahalagang totoo. Mananatili sila na trapped sa barkong ito, kasama ang 2 taong napatunayan ng kaya nilang magpatay. Mga taong maaring magdesisyon na masyadong dangerous ang isa 0 taong witness para panatilihin buhay. Biglang naramdaman kong coward solution ang escape bag ko. Tama ka, princess. Lumuhod ako sa level ng mata niya. Hindi ako alis kahit saan.
Magkasama tayo, di ba? Pero paano ang danger? Paano ang plano nila? Minsan ang pinakamabuting paraan para harapin ang bulis ay tumayo laban sa kanila sa halip na tumakbo. Dahan-dahang pinisil ko ang mga kamay niya. At minsan kailangan matuto ng grown-ups na may consequences ang masamang choices. Lumabas si Dario at Elena mula sa interior ng barko. Nakadamit para sa sarili nilang shore excursion. Nakita nila kami malapit sa gangway. At nakita ko silang nagpalitan ng meaningful glance. Lumapit si Dario nang may usual forced cheerfulness niya. Hindi pupunta sa shore, tatay. Spectacular daw ang Palawan. Nagbago isip ko. Mas i-enjoy ko ang amenities ng barko habang hindi masyadong crowded. Isa pang glance sa pagitan nila. Nagre-recalculate sila. Nag-adjust ng plans batay sa unexpected decision kung manatili sa board. Well, pupunta kami para mag-explore sa Palawan. Maligaya na anunsyo ni Elena. Dapat nakabalik na kami bago 4 oras para sa departure. Habang naglalakad sila pababa sa gangway papunta sa shore, pinanonood ko sila sa binoculars mula sa upper deck. Huminto sila sa dock, magkadikit ang ulo sa intense conversation. Nagpaplano, nag-strategize, nagdedesisyon kung paano haharapin ang unexpected behavior ng victim nila. G. Cruz. Lumapit ang uniformed officer. Security Chief Michael Santos ayon sa namtag niya. Mid-negatibo 30S, alert AS. Yung uri ng competent authority figure na inaasahan kong makita. Naniniwala. Akong gusto ninyong makipag-usap sa akin tungkol sa security matter. Tumawag ako sa ship security 20 minuto kanina. Claiming concerns tungkol sa passenger safety. Ngayon, pinapanood si Dario at Elena na nawawala sa busy streets ng Palawan. Naramdaman ko ang unang stirrings ng tunay na confidence mula nang magsimula ang nightmare na ito. Officer Santos, may seryoso akong pag-usapan sa inyo. Isang bagay na may kinalaman sa threats sa passenger safety mula sa mga individual na akala nila pwede silang mag-commit ng crimes sa dagat ng walang consequences. Ang mga ngaso ay magiging hinahabol. At hindi alam ni Dario at Elena na ang maingat nilang pinlanong pagpatay ay magiging sarili nilang trap. 2 oras pagkatapos ng desisyon kong manatili at lumaban. Naglakad ako ng may purpose papunta sa bridge ng barko. Mabigat ang small voice recorder sa jacket pocket ko. Ang ebidensya ng murder plot ng anak ko ay magliligtas sa buhay ko o gagawin akong delusional old man. Pero pinanonood si Dario at Elena na nawawala sa streets ng Palawan habang nanatili ako sa board ay nagkrystallize ng isang bagay sa loob ko. Tapos na akong maging victim. Captain Santos, katuko sa private quarters malapit sa bridge. Cruise ako mula sa Suite 8A. Kailangan kong pag-usapan ang seryosong passenger safety matter. Ang kaptain ay weathered man sa 50S na may steady gray eyes na nakakita na ng lahat ng pwedeng ihagis ng karagatan sa barko. Itinuro niya ako sa leader chair sa tapat ng desk niya. Malinaw na inaasahan ang minor complaint tungkol sa cabin service o meal quality. Ano ang may tutulong ko sa inyo? G. Cruz. Inilagay ko ang phone ko sa desk niya at pinindot ang play. Boses ni Dario ang napuno sa maliit na cabin ngayong gabi sa deck. Itulak siya pababa sa late wall. Babayaran ng insurance at manahin natin lahat sa loob ng 6 na buwan. Nagbago ang ekspresyon ni Captain Santos mula pulit attention tungo sa sharp focus. Pinakinggan niya ang buong recording ng 2 beses. Humihigpit ang panga sa bawat repetition. G. Cruz, sinasabi ninyo ba na ang sarili ninyong anak ay nagpaplano na patayin kayo sa barko ko? Iyan eksakto ang sinasabi ko. At may higit pa akong ebidensya. Ipinakita ko sa kanya ang timestamps. Ipinaliwanag ang initial warning ni Lila. Detalyado ang failed poisoning attempt. Susubukan nila uli ngayong gabi sa usual deckwall ko. Humilig si Captain Santos sa upuan niya. Maingat na pinag-aaralan ako. Bakit pumunta sa akin sa halip na manatili lang sa cabin ninyo o bumaba sa barko sa Palawan? Kasi may 10 taong gulang akong apo na trap sa 2 taong napatunayan ng kaya nilang magpatay. Kung tumakbo ako, ano ang mangyayari sa kanya kapag na-realize nila na narinig niya ang plans nila? May isang bagay sa boses ko na siguro nakumbinsi sa kanya. Hinawakan niya ang radyo niya. Security sa Captain's Quarters. Officer Santos, priority 1. Dumating si Michael Santos sa loob ng 3 minuto. Mid-negatibo 30S. Alert. May bearing ng taong seryoso sa passenger safety. Pinatugtog uli ni Captain Santos ang recording habang detalyado kung ipinaliwanag ang sitwasyon. Sir, ito ay attempted murder conspiracy. Grim na sinabi ni Officer Santos. Dapat nating kontakin agad ang authorities. Hindi. Mas matalas kaysa inaasahan kung lumabas ang salita. Kung aestuhin ninyo sila ngayon, mawawala ang magulang ni Lila. 10 taon pa lang siya. Kailangan niya sila, kahit na sila
ay hindi ko natapos ang sentence. Ano ang imumungkahi ninyo? Tanong ng kapten. Ngayong gabi gagawin ko ang usual wall ko sa upper deck sa 11:30. Darating sila para sa akin gaya ng plano nila. Pero sa pagkakataong ito handa kayo. Nag-frown si Officer Santos. G. Cruz, ginagamit ninyo ang sarili ninyo bilang bait. Sobrang dangerous iyan. 68 taon na ako, officer. Hindi ko sila matatakbuhan o mapapatumba. Pero pwede ko silang ma-outsmart. Matatag kong hinara ang tingin niya. Sa bakop ninyo, mahuhuli natin sila sa act at matatapos ito nang hindi sinisira ang buhay ng apo ko. Ginugol namin ang susunod na oras sa pagplano ng bawat detalye. Communication signals, positioning, backup procedures. Si Officer Santos ay magtatago malapit kasama ang 2 pang security personnel. Emergency whistle sa bulsa ko. Hand signals kung kailangan ko ng immediate intervention. Ano ang tungkol sa batang babae sa lahat ng ito? Tanong ni Officer Santos. Ligtas siya sa kids movie night hanggang midnight. Hindi niya malalaman kung ano ang nangyayari. Habang nagtatapos ang meeting, tumayo si Captain Santos at kinamayan ako. G. Cruz, 30 taon na ako sa dagat. Nakakita na ako ng family disputes, financial desperation, kahit violence. Pero hindi pa ako nakakakita ng tatay na nagpapakita ng ganitong tapang para protektahan ang apo niya habang binibigyan ng chance ang anak niya na magbago. Minsan ang pagiging tatay ay gumagawa ng impossible choices. Abalik sa suet ko ng gabing iyon. Umupo ako sa maliit na desk at sumulat ng liham kay Lila. Just in case may mali ngayong gabi. Instructions para maabot ang lawyer ko. Access sa college funds na inilaan ko para sa kanya. Alam na maaasahan siya anuman ang mangyari sa akin. Nagse-sunset sa Atlantic. Pinipinturahan ang tubig sa kulay ginto at crimson. Sa 6 na oras, maaari akong patay na sa ilalim ng karagatan o panoorin ang anak ko na inaaresto sa attempted murder. Tinakan ko ang liham sa envelope na marked para kay Lila at itinago sa desk drawer. Sa 11:25 AM, nakatayo ako sa cabin mirror ko. Chine-check ang appearance ko sa huling beses. Kulay abo ang buhok na nasuklay, botond ang kardigan. Larawan ng harmless old man na nagko-contemplative evening stroll. Malamig ang emergency whistle sa palad ko habang isinuksok ito sa bulsa at nagpunta sa upper deck. Walang laman ang upper deck sa ilalim ng starlight. O scene waves na humahampas sa hull ng barko, 15 palapag sa ibaba. Nagposisyon ako sa predetermined spot sa starboard rail. Mga kamay na magkahawak sa likuran na para matandang gentleman na nagko-contemplate sa infinite darkness ng Atlantic. Sa sinumang observer, mukha akong completely alone at vulnerable. Pero si Officer Santos ay nagtatago sa shadows malapit sa lifeboat station, kasama ang 2 pang security personnel na position sa strategic points sa deck. Mainit na ang emergency whistle sa palad ko. Ready na magsignal sa sandaling magkamali. Tatay. Lumitaw ang boses ni Dario mula sa darkness sa likuran ko. Artificially concerned. Ano ang ginagawa mo rito ng ganito kahapon? Dahan-dahan akong humarap. Hindi surprised na makita si Dario at Elena na papalapit mula sa deck entrance. Nakadamit sila ng dark clothing, itim na pantalon, navy windbreakers na halos hindi makita sa night SKY. Hindi makatulog, kalmado kong sagot. Minsan tinutulungan ako ng karagatan na maglinaw ng isip. Dapat mag-ingat ka sa paglalakad mag-isa sa gabi. Dagdag ni Elena, nagpoposisyon sa pagitan ko at deck entrance. Maaring madulas ang rails sa sea spray, lalo na sa edad ninyo, sabi ni Dario, lumalapit. Hindi na gaya ng dati ang balance, di ba? Flanking nila ako ngayon, isa sa bawat side. Unti-unting itinutulak ako papunta sa rail ng barko. Smooth at practiced ang choreography. Malinaw na nag-rehearse sila ng moment na ito. Sa totoo lang, maayos ang balance ko. Tumuwid ako sa buong height ko. Diretso ang tingin kay Dario. Gaya ng maayos ang pandinig ko, kahapon nang marinig ko ang usapan ninyo tungkol sa pagtulak sa akin pababa. Pumuti ang mukha ni Dario sa starlight. Ano ang pinagsasabi mo? Alam ko lahat, anak. Ang lason sa martini na hindi gumana. Ang plano na gawin akong aksidente ang pagkamatay ko. Ang inheritance na desperadong gusto ninyong kunin. Nanatili ang steady ng boses ko sa kabila ng racing heart ko. Alam ko rin ang 15-minute window kapag nagpapalit ang security patrol ng shift. Delusional ka. Snap ni Elena. Pero nervous na tumingin ang mata niya sa walang laman na deck. Pumunta kami rito kasi nag-aalala kami sa iyo. Lumipat si Elena para i-block ang iba kong escape route, habang sinusubukan ni Dario na puwersahin akong paatras papunta sa rail. Malakas ang hawak niya, fueled ng desperasyon at 42 taon ng resentment. Pero naghanda ako
para sa moment na ito buong araw. Sumigaw ang emergency whistle sa buong deck, habang pinindot ko ito sa labi ko ng may free hand. Pinutol ng tunog ang Ocean Knight na parang siren. Umalingaw-ngaw sa superstructure ng barko. Security! Security! Sigaw ko habang nakikipagbuno si Dario para sa kontrol ng braso ko. Tumahimik ka, his ni Dario. Sinusubukang takpan ng kamay ang bibig ko habang itinutulak ako papunta sa rail. Walang darating para tulungan ka. Noon lumabas si Officer Santos mula sa shadows. Lumayo agad kay G. Cruz. Lumitaw ang dalawa pang security officers mula sa opposite sides ng deck. Ang flashlights nila ay tumutuhog sa darkness na parang laser beams. Napakabilis na binitawan ni Dario ang braso ko na halos natisod ako. Hindi ito ang itsura nito. Mabilis na sinabi ni Elena, itinaas ang mga kamay. Tinutulungan lang namin siyang makabalik sa loob ng ligtas sa pamamagitan ng pagtulak papunta sa rail ng barko. Propesyonal na kalmado ang boses ni Officer Santos, pero deadly serious. Hara at ilagay ang mga kamay sa likuran. Ito ay entrapment. Protesta ni Dario habang nag-click ang posas sa wrists niya. Wala kaming ginagawang illegal. Conspiracy to commit murder, attempted assault, at endangering passenger safety. Binigkas ni Officer Santos, G. Cruz, nasaktan ba kayo? Huminga ako laban sa deck rail. Nagpapanginig ang mga kamay ko sa adrenaline. Hindi, grateful lang na malapit kayo. Hintayin ninyo hanggang marinig ng media ito. Dumura si Elena habang nilalagyan ng posas. Matandang lalaki na niloloko ang pamilya niya gamit ang sarili niyang apo para sapat na. Pinutol ng boses ko ang protesta niya ng may quiet authority. Sinusubukan ninyong patayin ako para sa pera. Iniligtas ni Lila ang buhay ko dahil mahal niya ako. Ang tanging trick dito ay ang paniwala ninyong may kaluluwa pa kayong worth saving. Habang inilalayo sila ng security officers, tumingin sa akin si Dario sa huling beses. Hindi pa tapos ito, tatay. Binabago ng pera ang lahat. Makikita mo. Pero nakatayo mag-isa sa deck pagkatapos. Pinapanood ang mga bituin na sumasalamin sa walang hanggang karagatan. Narealize ko na mali siya. Hindi binago ng pera ang anumang talagang mahalaga. 45 minuto pagkatapos ng arrests, nakaupo ako sa ship security office na nagbibigay ng formal statement habang pinoproseso si Dario at Elena sa adjacent holding area. Sa manipis na wall, naririnig ko ang galit na protesta ni Dario, nakahalili sa calculating attempts ni Elena na makipag-negotiate palabas sa consequences. G. Cruz, tumingin si Officer Santos mula sa report niya. Kailangan nating kontakin ang authorities sa susunod na port. Gusto ng pulis sa Nassau na i-interview ang lahat ng involved. Hindi. Nagulat pati ako sa finality nito. Sir, naisip ko si Lila, natutulog sa bunk bed niya. Inosente sa kalaman na sinusubukan ng magulang niya na mag-murder. Officer Santos, ano ang mangyayari sa apo ko kung arestuhin at ikulong ang magulang niya? Malamang ilalagay siya sa protective services hanggang maayos ang family arrangements. 0 taon pa lang siya. Nagdusa na siya ng sapat nang hindi nawawala ang magulang sa prison. Humilig ako sa upuan ko. Ano ang ibang options natin? Nag-frown si Officer Santos. May authority si Captain Santos na i-confine ang passengers sa quarters nila sa natitirang voyage. Pero attempted murder ay seryosong crime. G. Cruz. Nabigo sila. Buhay ako at hindi nasaktan. Minsan ang justice ay tungkol sa prevention sa halip na punishment. Mula sa holding area, dumating ang boses ni Dario. Lahat ito kasinungalingan. Hindi kami sinusubukang saktan sinuman. Ang matandang iyan ang nagmamanipulete sa lahat. Tumingin sa akin si Officer Santos nang may tanong. Sigurado ba kayo sa desisyong ito? Officer, 40 taon ako sa business negotiations. Minsan nananalo ka sa pamamagitan ng pagsira sa kalaban mo. Minsan nananalo ka sa pamamagitan ng siguradong hindi na nila kayang bantaan ka uli. Dahan-dahan akong tumayo. Ramdam ang bawat isa sa 68 taon ko. I-confine sila sa cabin nila sa natitirang cruise. Iban sila sa lahat ng shared spaces. Gusto ko lang mag-enjoy ng 3 araw pa kasama ang apo ko bago bumalik sa port. At pagkatapos ng cruise, magkakaroon sila ng seryosong desisyon tungkol sa future nila, kasama ako o wala. Kinabukasan ay nagdala ng crystalline Caribbean waters, at sikat ng araw na dumadaloy sa suite windows ko. Natagpuan ko si Lila sa Kids Club Breakfast Buffet. Excited na nagsitsismis sa bagong kaibigan tungkol sa planned activities ng araw. Lolo, tumakbo siya para yakapin ako. Maliwanag ang mukha sa 0 taong saya. Pwede ba tayong mag-snorkeling ngayon? Sabi ng activity director, may parrotfish ang reef dito. Siyempre, princess. Tayong dalawa lang ngayon.
Ano ang tungkol kay mommy at daddy? Nagpapahinga pa ba sila? Lumuhod ako sa level ng mata niya. Maingat na pinili ang mga salita. Kailangan nilang magpahinga sa cabin nila ng ilang araw. Doctor's orders. Pero ibig sabihin nito extra adventure time tayo. Lumiwanag ang mukha niya sa puro happiness na taglay lang ng mga bata sa unexpected threats. Tayong dalawa lang. Talaga. Tayong dalawa lang. Ang natitirang 3 araw ng cruise namin ay naging eksakto kung ano ang inaasahan ko nang magsimula ang journey na ito. Mahalagang oras kasama ang apo ko. Panoorin siyang matuklasan ang wonders ng tropical fish at coral gardens. Tinuruan siyang maglaro ng shuffleboard sa deck ng barko. Magbasa ng magkasama sa library habang walang tigil na lumilipas ang ocean waves sa windows. Si Dario at Elena ay nanatiling confined sa interior cabin nila. Meals delivered BY room service. Isolated sa saya at ganda na nakapalibot sa kanila. Minsan, nakikita ko sila sa porthole window nila. Nagkape si Dario ng galit habang nakatitig si Elena sa phone niya. Marahil nagkakalkulete ng lumiliit nilang options. Sa huling umaga namin, habang lumilitaw ang skilin ng Maynila sa horizon, nakatayo kami nilila sa rail ng barko. Pinapanood ang sunrise na nagpipinta ng langit sa kulay koral at ginto. Lolo, ito ang pinakamabuting bakasyon ever, sabi niya, sumandal sa tabi ko. Higit pa sa inimagine ko. Para sa akin rin, sweetheart. Para sa akin rin. Naramdaman ko ang emergency whistle pa rin sa bulsa ko. Paalala kung gaano kalapit tayo sa pagkawala ng lahat. Pero hindi tayo natalo. Nanalo tayo. Hindi sa pamamagitan ng revenge o destruction, kundi sa pamamagitan ng protection sa pinakamahalaga. Habang nagdodock ang barko sa Maynila at nagsisimula ang passengers na tipunin ang maleta nila, pinanatili ko ang isang kamay sa balikat ni Lila at isang mata sa security officers na nag-e-escort kay Dario at Elena sa separate exit. Haharapin nila ang sarili nilang consequences sa sarili nilang oras. Pero ang batang babae sa tabi ko ay lalaki na alam na pinili ng lolo niya ang pag-ibig sa paghihiganti, mercy sa justice, at family bonds sa bitter satisfaction ng punishment. Minsan ang pinakamalaking victory ay alam kung kailan hindi sirain ang kaaway mo, kundi siguraduhin lang na hindi na nila kayang saktan ang mga mahal mo sa buhay. Ganap na ang araw ngayon. Nagpapainit sa mukha namin habang nagpunta sa kung ano ang susunod. Kung gusto ninyo ang kwentong ito, pakikalmahan ninyong i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impressions tungkol sa kwentong ito sa comments. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.